Itong smartphone na to ay halos kasing lakas ng Galaxy S23 Ultra pero hindi kasing mahal. Isa na namang budol find ang ating nalaman. At kung ikaw ay naghahanap ng flagship phone on a budget, ito na ang dapat mong piliin, ang Realme GT5. In this video, susuriin natin ang device pagdating sa gaming performance, temperature, battery drain hanggang sa camera test. Panoorin mo na din hanggang dulo dahil baka ikaw na ang isa sa dalawang mananalo ng tig 100 smart load. Meron itong 6.74-inch AMOLED display, 1240 by 2772 pixels at HDR10. Malaki ang screen nito at malinaw kaya bagay sa mga mahihilig sa movies. Wala ka ding problema pagdating sa outdoor dahil kita pa rin ang screen at dahil yan sa 1400 nits brightness. Kung smoothness at responsiveness naman ang hinahanap mo, tapos na din ang laban dahil meron itong 144Hz refresh rate at 1000 touch sampling rate kaya bagay na bagay din to sa mga gamer. Pagdating sa display, considering yung price category nito, bibigyan ko ng 4 out of 5 na rating. Hindi ito yung best pagdating sa display pero may laban. Sa chipset, ito'y naka Snapdragon 8 Gen 2 at naka 5G. In terms of CPU at gaming performance, mas malakas lang ng 4% ang Galaxy S23 Ultra. Pero para sa akin, masyadong maliit siyang difference na halos di mo na mapapansin sa actual. Sa gaming test, sa PUBG, max ang graphics at refresh rate. Pagdating dito, napaka-smooth. Minsan bumababa ang FPS sa 77 pero kadalasan ay nasa 87. Sa Genshin Impact naman, naka-highest at 60 FPS. Wala din naging problema dito. Pag Clash, umaabot ng 40 FPS pero kadalasan nasa 55. Sa paglalaro ng halos isang oras, nasa 42 degrees lang ang pinakamainit na temperature at bumaba ng 12% ang battery. Kung sobrang init ng phone mo habang naglalaro, ay suggest na gumamit ka ng wireless phone cooler. Nasa 254 pesos lang. Nilagay ko na din yung link sa description. Pagdating naman sa AnTuTu score, meron itong 1.6M. Sa processor, bibigyan ko to ng 5 out of 5 dahil isa ito sa may pinakamalakas na chipset para sa ganitong price. Naka high res at Dolby Atmos na din kaya maganda ang tunog. Sa battery, meron itong 5240 mAh at 150 watts Type-C charger at kayang ma-fully charge from 0 to 100% sa loob lang ng 18 minutes. Sa battery at charger, isa ang Realme sa mahirap talunin dahil lagi nilang hinihigitan ang ginagamit ng karamihan. Kaya pagdating dito malinaw na 5 out of 5. Sa camera, meron itong 50 megapixel, 8 megapixel, 2 megapixel at 16 megapixel selfie shooter. Pagdating sa photo, malinaw at maganda ang kuha nito kahit nasa low light. Sa video naman, smooth din at hindi maalog pag naglalakad. Bibigyan ko to ng 4 out of 5 dahil may mga smartphone na mas mataas ang pixel. Pero sa opinion ko, nabawi naman yan ng competitive na sensor dahil ito ay naka Sony IMX890. Para manalo ng 100 smart load, siguraduhin lang na mag-subscribe at sagutin ng tama ang trivia question at pipiliin ko ang dalawang winners. Para sa special features, meron itong Whirlwind Memory Engine 2.0 na kayang pagsabay-sabayin ang 76 na apps. Kaya siguradong magagamit mo to lalo na kung mahilig kang mag-multitasking. Meron din itong display fingerprint scanner at RGB lightning sa likod. Mabibili ito sa presyong 25,799 pesos sa online para sa 12GB RAM at 256GB internal storage. Itong 12GB RAM legit na RAM yan, hindi yan yung virtual. Kaya kung gaming, editing at multitasking, lahat yan kaya nito. Overall, masasabi ko na ito na ang pinakamura na flagship phone ngayon. Nagulat lang din ako sa presyo niya dahil hindi mo naman pala kailangang gumastos ng 50k para sa isang flagship phone na may magandang specs. Ilagay ko na din sa description yung link kung saan mo ito mabibili. Pati na din ang mga best of the best na smartphone at tablet ngayon mula 5k, 10k hanggang 25k para sa iba mo pang option. Huwag kalimutan mag-subscribe kung nakatulong at nakitaan mo ng value ang video na to.